Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni Sir Ken Tots. Ayan, no? Please don't forget to subscribe sa kanyang channel mga tol, mga kababayan. Konting-konti na lang siya ay magwa 1 million subscribers na. Lalagay ko po sa ibaba yung link ng kanyang channel. Paki-subscribe din po, no? At marami kayong mapupulot po dyan ng mga videos, ng mga aral, mga magagandang impormasyon, no? Kay Sir Ken Tots. Okay? Konti na lang yan, mga tol, mga kababayan. I-subscribe na po natin. 1 million subscribers na siya, no? Grabe, sana all, mga kababayan, no? Alright, so syempre kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. China at India, nagbakbakan na, no? Nako po, grabe mga kababayan to nangyari na to. Alamin natin. Okay, maraming salamat muna sa lahat ng mga patuloy na kasuporta sa atin at sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. No? Grabe, no? Tuloy-tuloy lang po tayo dito mga kababayan, mga tol. At syempre, please don't forget to subscribe. Please paki-like naman po ang ating video at i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong latest video uploads, mga reaction video. Nakita ko po yung ating poll, no? At marami pa rin ang gusto sa mga ganitong klaseng topic. Halos nagdidikit po sila, no, dun sa topic ng politics, no. Didesisyonan natin yan mga kababayan. Alright, so yan muli. Umpisaan na natin, no. China at India nagbakbaka na. Alamin natin itong video na to. Let's go. Heto na nga mga kabayan, mga sundalo ng China at ng India nagbakbaka na nga dahil sa issue sa agawan ng teritoryo. Ang kulit mga tol. Makikita natin dito, no, nagpapaluan lang sila mga tol, which is siguro sa akin okay na yan kesa naman magbarilan at magbombahan yung mga no? Ganyan na lang siguro, hampasan na lang ng yantok, ganyan. Paano kaya kung ganyan yung gera, no? Pagka nagdikit, no? Hampasan na lang ng yantok, no? Lamang dito mga tol, yung mga kababayan, lamang dito, no, yung marurunong sa arnis, no? Kung ganyan na lang yung labanan, yantukan na lang, pwede na yan, di ba? Kesa naman magbombahan tayo at magbarilan, di ba? Dahil sa issue sa agawan ng teritoryo, ang buong pangyayari nahuli sa kamera. Ito yung sinasabi natin, no, na hindi lang po sa South China Sea, no, may inaangkin na teritoryo etong China, no, maging sa India, mga kababayan, mainit na mainit ang labanan nila doon sa mga teritoryong inaangkin nila sa kalupaan, no, na parte, no, ng bansang India, no. Ganyan po kaswapang, ganyan kasugapa, no, etong bansang China. Diba? Mga barko ng Japan Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia nagkaengkwentro na. Japan nanggigil ng sobra sa China mga kabayan. Ito pa, 3 barko ng China Coast Guard tinatarget na yatang sakupin ng El Nido sa Palawan. At India magpapadala ng pangmalakasang mga short-range missile system sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Beijing at Maynila. Makikita natin mga tol, no, mga babayan, na talagang bumubuhos, no, bumubuhos ang suporta ng mga malalaking bansa dito sa Pilipinas. Hindi lang po basta buhos, no, at hindi rin mga basta-bastang bansa to. Japan, nandiyan po ang India, no, nandiyan din ang Israel. Kung mapapansin ninyo, ano yung common, no, do sa mga bansa na yon? Ang common dyan mga tol, mga kababayan, is gumagawa sila ng sarili nilang mga armas. No, gumagawa sila ng mga sarili nilang barko, eroplano, mga missile, no? At nandiyan din ang South Korea, 'di ba, na talagang sumusuporta sa Pilipinas. Talaga namang napakalalakas ng mga kakampi ng Pilipinas. Kaya naman itong China talagang gigil na gigil po, no, sa Pilipinas at talagang patuloy ang kanyang pangbubulas.
Mga kabayan, naglalaki ang mga aircraft carriers mula sa Japan, Estados Unidos at Pransya nagsasagawa ng pangmalakasang joint maritime exercises sa karagatan ng Pilipinas. Nice. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at Yun, mag-subscribe subscribe para natin lagi yan, kang ha. updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, nag-deploy ng mga naglalakihang aircraft carrier ang Estados Unidos, France at Japan para sa mga war games at joint exercises sa katubigan na nasa sakop ng Pilipinas dahil sa ambisyon ng China na kunin nga ang malaking bahagi ng South China Sea. Kabilang narito ang West Philippine Sea na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansang Pilipinas. Idineploy nga ng US at ng France ang kanilang nuclear-powered aircraft carriers habang ginamit naman ng Japan ang kanilang converted to helicopter carrying destroyers. Ang exercises na ito mga kabayan ay tinawag na Codename Pacific Esteller 2025 kung saan pinamunuan ito ng France at nagsimula nga ito sa Philippine Sea. Kasama sa mga lumahok ang US Navy aircraft carrier na USS Carl Vinson, France Navy carrier na FS Charles de Gaulle at ang JS Kaga mula naman sa Japan. Tinawag ng US Navy na multi-large deck event ang maritime exercises na ito na naglalayon nga na magkaroon ng advanced coordination and cooperation ang tatlong Navy para masuportahan ang regional stability sa Indo-Pacific region. Kung mapapansin natin, itong mga malalaking bansa na to, no, tila naghahanda na rin, no, sa mga posibilidad na gagawin ng China. Kaya nga po Indo-Pacific, no, diyan sila nagagawa ng kanilang mga exercises, no. Ito siguro ay anticipation sa mga posibleng gawin, no, na pananakop ng China, no, in the near future. Kung gagawin nila yan, no, handang-handa na po itong malalaking bansa na to at alam na alam nila at kabisado na nila, no, yung galawan diyan po sa katubigan na yan. Kaya naman na tuloy-tuloy lang, no, yung kanilang mga ginagawang joint exercises po diyan. Naganap nga ang naturang tri-carrier drill event matapos ngang i-deploy ng China ang 7 Chinese warship Yan kabilang na ng isang armado ng laser weapon sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Hindi Wala naman namang kwenta yung mga laser weapon na yan. Walang mahinang klase. lahat ng bansa ay kayang dulihin at apakapakan ng China. Ito nga ang ipinakita ng Japan nang sinubukang pasukin ng barko ng China ang kanilang teritoryo. Ipinakita ng Japan Coast Guard na pagdating sa usapin sa pagdepensa sa kanilang teritoryo, hindi ito basta-basta papayag na maghari-harian ng ibang mga bansa, partikular na ang China na illegal na manatili sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Matapos ngang mamataan ng Japanese Coast Guard ang pagpasok ng Chinese Maritime Militia vessel sa Senkaku Island na isa sa mga disputed territory sa pagitan ng China at ng Japan, agad na hinamon ng JCG ang barko ng China at agad itong ipinagtabuyan. Yan, no, makikita natin, no, itong Japan kahit napakaliit na bansa, no, ay handang-handang makipagbanggaan dito sa China, no, especially dun sa mga puwersa po nila, no, mga Chinese Navy or PLA Navy, do sa mga warship ng China. Wala silang pakialam diyan, walang pakialam ang Japan diyan, no. Pag pumasok kayo sa teritoryo namin, itataboy namin kayo. Hindi natatakot ang Japan, no, sa China, 'di ba? Dahil alam nila, no, na mas quality, mas dekalidad, no, mas malalakas at mas matitibay ang kanilang mga barko kaysa sa barko ng China. Naglunsad din ng long-range acoustic device ang Japan Coast Guard Yan. upang ipatikim sa China ang ginawa nito sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Bukod dito, inikutan pa nga ng mga barko ng Japan ang barko ng mga Inchik at sinubukan pang Yan. itulak ito palabas nga ng Senkaku Island. At dahil nga sa takot ay bumangga na nga ito sa barko ng Japan Coast Guard. Sinubukan pang umeskapo ng Chinese vessel para hindi nga sila madali, subalit hinabol ito ng dalawa sa mga barko na agresibong miyembro ng Japanese Coast Guard. Yan, 'di ba? Makikita natin dito na binangga nila, no, o bumangga na sila doon sa barko po ng Japan. Pero sa tingin ko, dahil ugali na ng Chinese yan, no, ng mga Navy nila or ng mga Coast Guard nila, yung nang babangga,
No, pero dito kitang-kita natin, no, na aanuhan natin, na visualize natin na ang posibleng nangyari diyan kahit binangga na yung barko ng Japan, no, tuloy pa rin sila. No, banggaan tayo. Wala kaming pakialam diyan dahil alam namin na mas matibay yung mga barko namin, no. Yun siguro ang katwiran ng Japan dito. Matapos nga ito mga kabayan ay hinuli at ikinulong Yan. ang mga Chinese crew members na talaga namang ikinagalit ng bansang China. Ganyan dapat sa sa Pilipinas, no, pag nahuli natin yung mga inayupak na yan, no, ikulong natin. No? Dahil pa rin sa mga usapin ng territorial dispute mga kabayan, nagkaroon din ng umaatikabong bakbakan ang mga sundalo ng China at sundalo ng India malapit sa Sikkim at Tibet Autonomous Region sa border ng dalawang bansa. Ayon sa report ng Carnegie Endowment for International Peace, inaalmahan ng mga Chinese troops ang construction ng kalsada na ginagawa ng Indian troops sa Galwan River. Mayroon ding effort mula sa China na sakupin nga ang nasabing border na hindi naman ikinatuwa ng India. Naganap ang bakbakan sa bahagi ng Pangongcho, Pugrang Valley kung saan i-deploy ng People's Liberation Army ng China ang kanilang mga kasundaluhan upang takutin ang puwersa ng India. Nagsimula ang bakbakan sa suntukan at pagbabatuhan ng mga puwersa ng parehong bansa kung saan nagtamo ng mga injuries ang Chinese and Indian soldiers. Yeah, ganyan na lang, no? Pukpukan, suntukan, ganun na lang siguro ang labanan, 'di ba? Para walang gera, walang bombahan, walang barilan, 'di ba? Ito masasaktan lang sila, no? Walang mamamatay. Tuloy-tuloy nga mga kabayan ang pag-iinit ng tensyon sa pagitan ng magkabilang panig hanggang sa nagkaroon na nga ng putukan. Tinatayang 20 sundalong Indiano ang napatay sa bakbakan kabilang ang 16th Bihar Regiment. Sabi dito, no? Natin. But Indian officials have not confirmed the video ng putukan. And Indian media report that it actually depicts an earlier skirmish, no? Baka nangyari pa daw to na mga nakaraan pa. Pero, no, at least kahit papano, ganun na lang. No, siguro, no, pukpukan na lang, no, suntukan na lang, ganun na lang ang labanan kaysa naman bombahan. Tinatayang 20 sundalong Indiano ang napatay sa bakbakan kabilang ang 16th Bihar Regiment Commanding Officer na si Colonel Santosh Babu at ang junior officer na si Nuduram Suren. Namatay pala. 43 miyembro naman ng Chinese Army ang nasawi habang hindi pa kumpirmado ang eksaktong bilang ng nadakip at ikinulong sa India. Ayon sa mga lumabas ng mga reports, agad na itinago ng China sa publiko at sa mga Chinese media ang totoong bilang ng mga nasawi sa labanang ito at kagad na sensor ng mga lalabas na updates o balita hinggil nga sa issue na ito. Samantala, inaasahan na magpapadala ng short-range missile ang bansang India sa Pilipinas simula sa buwan ng Abril ngayong taon bilang bahagi ng kasunduan at kontrata ng dalawang bansa na nagkakahalaga ng higit sa $200 million bunsod pa rin ng mas lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ipapadala ang Akash missile system na i-develop ng India's Defense Research Body. Ang surface-to-air missile na ito ay may range na 25 kilometers. Grabe, kasama rin sa mga ipapadala ng India ang mga radar system ng nabanggit na unit. Ito yung mas kailangan natin, yung mga radar system, no? Na kung saan pwedeng pag pumasok yung mga eroplano ron, mga barko ron, no, automatic, no? Pwede nating pindutin niya, automatic, titirahin yung mga eroplano na yan, na mga illegal na pumapasok, no, sa ating airspace. Di ba? Ang pagbili ng Pilipinas sa karagdagang defense system ay sumesentro nga sa patuloy na pagpapalakas ng ating bansa bilang paghahanda sa tila ba mas nagiging agresibong mga ikinikilos ng China. Ang pagbili ng Pilipinas sa karagdagang defense system ay sumesentro nga sa patuloy na pagpapalakas ng ating bansa bilang paghahanda sa tila ba mas nagiging agresibong mga ikinikilos ng China. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mga kabayan ay namataan nga ang 3 barko ng China Coast Guard sa layong 35 nautical miles na lamang sa baybayin ng El Nido sa Palawan. Ayon sa US Defense Attaché, nakakabahala na nga ang ganitong mga aksyon ng China at tila ba ipinaghahambog ang kanilang mga puwersa kahit nga illegal ang kanilang pananatili sa loob ng Philippine territory. Ayon kay maritime expert Ray Powell,
Nagmula sa Scarborough Shoal ang 3 barko ng CCG at tuloy-tuloy lamang ito sa pagpasok malapit sa El Nido. Ito ay sa border na mismo ng imagination ng China na 9-dash line. Dahil ngang taon nang sinabi ng Permanent Court of Arbitration na wala namang legal na basehan. Ang pinakahuling insidenteng ito ay naganap 1 linggo lamang mga kabayan matapos maispatan ang isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Palawan. Hanggang sa kasalukuyan nga mga kabayan ay nasa loob pa rin ng teritoryo ng Pilipinas ang mga naglalakihang barko ng China at ang palagiang sagot nga ng ating Coast Guard at Navy ay nakamonitor lamang sila sa ikinikilos ng mga Chinese vessels. Para sa inyong mga reaksyon, Yun, no? Di ba? Nakikita natin, hindi pa rin nagpapabaya ang ating hukbong sandataan, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, no? Nakaantabay lang sila, no? Standby lang. 'Di ba sa mga ginagawa nitong mga barko ng China, no, diyan po sa ating EEZ, no, at hindi daw po West Philippine Sea. Okay. So kayo, anong opinion ninyo dito mga kababayan, mga tol? I-comment down sa ibaba ang mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, and please don't forget to subscribe kay Sir Kian Tots, kay Sir Katie, no? Konti na lang, 1 million subscribers na siya. Okay, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.